Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, tinututukan ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagpapaunlad ng maritime education. Ang mga kaganapan, panoorin sa report ni Rose Babiera. Tinututukan ng Marcos Administration ang pagpapaunlad ng maritime education sa bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati na binasa ni Presidential Assistant on Maritime Concerns Secretary Andres Centino sa ika-201 pagtatapos ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA, Mandagayan Class of 2024 sa San Narciso, Zambales. Ayon sa Pangulo, layo nitong mas mapabuti ang sistema at tugon ng sektor sa lumalawak na pangangailangan ng bansa at ng global maritime industry. Kabilang sa mga hakbang tungo dyan ang pagre-rebisa ng pamantayan sa mga kursong Bachelor of Science in Marine Transportation at Bachelor of Science in Marine Engineering na laman ng Joint Memorandum na inilabas ng Maritime Industry Authority o MIA at ng Commission on Higher Education o CHED. Nakapaloob din aniya sa polisiyang ito ang proseso ng pagmomonitor at pag-evaluate ng mga higher education institution upang masiguro na ang kalidad na edukasyon ay nakahanay sa global standard at sangayon sa International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. Ibinida rin ng Pangulo ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga industry partner nito upang mas mapaigting pa ang pagsulong ng kalidad na training para sa mga mag-aaral. In fact, I am pleased to announce that the PMMA has just signed 2 memorandum of agreement with industry partners, the Carnival Cruise Line and the Crossworld Marine Services Incorporated. These memorandum of agreements seal the relationship between PMMA and these 2 maritime companies in creating greater opportunities for our cadets. Moreover, through these partnerships, we celebrate today the groundbreaking ceremony of 2 state-of-the-art training facilities. These facilities shall be equipped with specialized laboratories for technical training, and these centers shall serve as beacons of excellence, reflecting our commitment to providing top-level education and training for our future seafarers. Sang-ayon ito sa Executive Order No. 55 na inilabas ng Pangulo Pebrero ng taong ito na nag-a-adapt ng 10-year Maritime Industry Development Plan o MIDP 2028. Ito ang nagsisilbing roadmap ng bansa upang masiguro at ma-maximize ang potensyal ng Pilipinas bilang maritime nation. Umaasa ang Pangulo na ang mga inisyatibong ito ay sapat upang makapag-produce ang bansa ng new breed ng mga Pilipinong mandaragat. Hinikayat din ni PBBM ang mga nagsipagtapos sa PMMA na dalhin ang lakas ng loob at tibay ng damdamin na natutunan sa paaralan saan man ito mapadpad. Sa 303 na nagtapos ngayong taon, 285 ang naitala na planong pasukin ang shipping industry, habang 12 ang magtutuloy sa Philippine Coast Guard at 6 naman sa Philippine Navy. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maliban naman sa usapin ng West Philippine Sea, tiniyak din ng Amerika na magpapatuloy ang suporta nito sa Pilipinas, partikular na ang Mutual Defense Treaty, anuman ang kalabasan ng US presidential elections. Ito ang tiniyak ni US Secretary of State Antony Blinken matapos ang mga pangambang babalik na dumano ang Amerika sa mga pangako nito sa oras na magbago ang liderato. Ang mga detalye panoorin sa report ni Karen Oyong. Hindi umano magbabago ang suporta ng Amerika sa Pilipinas, sino man ang manalo sa nalalapit na US presidential elections sa darating na Nobyembre. Itong pahayag ni US Secretary of State Antony Blinken at US Defense Secretary Lloyd Austin III sa isinagawang joint press briefing sa Camp Aguinaldo kasabay ng Philippines-US Foreign and Defense Ministerial Dialogue o 2+2 Dialogue kahapon araw ng Martes. Ayon kay Blinken, nananatiling matatag ang alyansa sa pagitan ng Amerika at Pilipinas at hindi ito mababago ng eleksyon. Dagdag ni Blinken, anumang administrasyon mananatilang commitment ng Amerika sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng dalawang bansa. Of course, elections are a regular feature of our democracy. What's also a regular feature is a strong, long-standing alliance between our countries. And that doesn't change from election to election. We have a mutual defense treaty that the United States is committed to. That commitment will endure, again, irrespective of administrations. And this has been a long and powerful story in our history. It will continue. Sinugundahan naman ito ni Austin sa pagsasabing hindi lamang kakampi o alay ang trato ng Amerika sa Pilipinas, kundi pamilya. You know, I've said a number of times that we're more than allies, we're family. And I would also say that I cannot imagine a day when the United States of America and the Philippines are not the best of friends, the best of allies. So I think, again, we continue to enjoy bipartisan support, and that's going to happen going forward in the future. Ito ang naging tugon ng dalawang opisyal matapos lumutang ang mga pangamba ng isang Trump administration matapos umurong sa pagtakbo si US President Joe Biden at kanyang inendorso si Vice President Kamala Harris na tumakbo kapalit sa kanyang pwesto. Ang takot ng ilan ay baka talikuran o hindi kilalanin ni Republican candidate Donald Trump ang commitments ng Amerika sa kanyang mga kaalyadong bansa kasama na ang Pilipinas. Sa panig ng Department of Foreign Affairs o DFA, tiwala si Secretary Enrique Manalo na matibay ang alyansa sa pagitan ng Manila at Washington DC dahil subok na ito ng panahon. Sang-ayon naman si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa pagsasabing ang alyansa ng dalawang bansa ay base sa dalawang prinsipyo, ang sustainability at pagtalima sa international law at rules-based international order. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas at Amerika ay may Mutual Defense Treaty na nilagdaan noong August 13, 1951 at ang 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement o ang EDCA. Ako si Karen Oyong, nag-uulat para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magbibigay ng $500 million ang Estados Unidos sa Pilipinas, partikular na sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine Coast Guard o PCG para sa modernisasyon nito. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Aabot sa $500 million o 29 billion pesos ang halaga ng military aid na ilalaan ng Estados Unidos para sa Pilipinas. Ito ang formal na inanunsyo ni US Secretary of State Antony Blinken at US Department of Defense Secretary Lloyd Austin sa pagtatapos ng 2+2 Ministerial Conference. Ayon kay Blinken, ito ay ilalaan para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard at panibagong hakbang para palakasin pa ang alyansa ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Bukod pa rito ang plano ni Secretary Austin na pagdoble sa kanilang investment sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa bansa. Naniniwala naman si Defense Secretary Gilbert Teodoro na malaki ang maitutulong ng EDCA sa Pilipinas pagdating sa humanitarian assistant disaster relief operations. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na makatatanggap ng buwanang suportang pinansyal ang mga mahihirap na senior citizen sa buong Pilipinas.
Ang iba pang detalye sa balitang yan, alamin sa report na ito. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na makatatanggap ng tig 1,000 pisong buwanang allowance ang mga mahihirap na senior citizen sa Pilipinas para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at sa gamot. Sa budget message ng Pangulo para sa fiscal year 2025 na nakalagay sa opisyal na website ng Department of Budget and Management o DBM, binigyan din ito ang pangangailangan na matulungan ang mga nakatatanda. Giit ni PBBM, hindi lamang naaprubahan ng pondo para sa mga seniors upang kilalanin ang kanilang moral imperative, kundi refleksyon ng pangako at values ng Pilipinas para sa inklusibong lipunan. Mababatid na sa ilalim ng panukalang 2025 national budget, kabuuang 49.8 billion pesos ang nakalaang pondo para sa higit 4 na milyong mahihirap na senior citizen sa bansa. 3 bilyon dito ay para sa 100,000 pisong cash gift sa mga Pilipino na aabot sa 100 years old sa ilalim ng Centenarian Act. Bukod pa rito ang 10,000 pesos cash gift na matatanggap ng mga Pilipinong may edad 80, 85, 90 at 95 years old. Matapos ang 5 araw na pagsasara ng Kalangaman Island sa Leyte upang magkaroon ng malawakang cleanup drive, ay muli na itong binuksan sa mga turista at publiko na nais bumisita sa sikat na destinasyon. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Muling tatanggap ng mga turistang nais bumisita ang Kalangaman Island sa Polompon, Leyte matapos ang matagumpay na 5 araw na clean-up drive sa isla. Ito ay matapos i-anunsyo ng municipal government ang 5 araw na island holiday o pansamantalang pagsasara ng isla upang isagawa ang clean-up drive at rehabilitasyon ng mga pasilidad. Layo nito na ibalik ang ganda ng sikat na destinasyon na kilala sa kanyang puting buhangin at malinaw na tubig. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ng kanilang lokal na pamahalaan kasama ang iba't ibang grupo ng voluntaryo at pribadong sektor upang itaguyod ang ecotourism at responsableng pangangalaga sa kalikasan. Matatanda ang noong nakaraang taon, umabot sa higit 150,000 ang bumisita sa Kalangaman Island na nagresulta sa kita na 28 milyon para sa lokal na pamahalaan. Ang Kalangaman Island ay matatagpuan sa pagitan ng Cebu at probinsya ng Leyte at maaaring mapuntahan sa loob lamang ng 45 minuto mula sa bayan ng Palompon. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malapit nang buksan ang pinakabagong Presidential Museum sa The Mansion sa Baguio City. Tampok nito ang mga gallery na nagpapakita ng mga kasaysayan at mga nakamit ng mga naging Pangulo ng Pilipinas. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Angelica Cosme. Malapit nang buksan sa publiko ang bagong Presidential Museum sa most visited landmarks ng Baguio City, ang The Mansion. Tampok dito ang mga naging Pangulo ng Pilipinas. Mismong si First Lady Liza Araneta Marcos ang nag-anunsyo sa pinakabagong Presidential Museum sa The Mansion na inaasahang darayuhin ng mga turista. Matatagpuan ang The Mansion sa kahabaan ng Romulo Drive sa Baguio City sa tapat ng Wright Park. Sa isang sneak peek sa museums.gov.ph, ipinakita ng Malacanang Heritage Museum ang 7 gallery. Bida ang mga nagawa sa bansa ng mga nagdaang presidente hanggang sa kasalukuyang Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, bukod sa mga gallery na magpapakita ng presidential artifact at historical timeline, magkakaroon din ito ng souvenir shop ang Malacanang Heritage Museum para sa mga lokal at dayuhang turista. Pagmamalaki pa ng First Lady, ang nasabing museum sa Baguio Mansion House ay replika ng matagumpay na Teos Mansion, ang Presidential Museum sa Malacanang. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Agad na pinakilos ng Kamara ang mga kongresista at kasamahang mambabatas sa mga lalawitang naapektuhan ng oil spill. Ito ay upang tulungan ang mga residente at maging lalo na ang mga mangingisda na naapektuhan nito. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Agad na pinakikilos ng Kamara ang mga kongresista sa mga lalawigang naapektuhan ng oil spill dahil sa lumubog na oil tanker sa Limay, Bataan. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, kailangang matukoy at maipaabot agad ang mga pangangailangan ng mga apektadong mangingisda. Anya, hindi na dapat pang hintayin na ang mga apektadong residente pa ang humingi ng tulong bagkus mauna ng kumilos at maglapit ng tulong ang mga mambabatas. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na ang Kamara sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Labor and Employment o DOLE para sa iba pang relief support. Maliban dito,
Pinasusuri na rin ni Romualdez sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFOR, Philippine Coast Guard o PCG at iba pang ahensya ng gobyerno ang lawak ng pinsala ng oil spill. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Isang atletang may dugong Pinoy ang namayagpag sa 2024 Paris Olympics matapos nitong makuha ang gintong medalya sa sport na fencing. Yan ay walang iba kundi ang film athlete na si Lee Kiefer. Ang kaniyang winning performance para madepensahan ang titulo, tinutukan ni Mili Borja. Nadepensahan ng Filipino-American fencer na si Lee Kiefer ang kanyang titulo sa Olympics. Matapos makuha ang ginto sa women's individual foil laban sa US teammate nito na si Lawrence Krogh. Dinomina ng world number 1 na si Kiefer ang tournament matapos makuha ang table of 64 ng talunin ng pambato ng Poland at sa table of 16 ng patumbahin naman ng kalaban mula China. Ang ina ng 30-year-old athlete ay tubo ang Tagum City sa Davao na si Teresa bago ito nag-migrate sa States. Bagamat hindi makapaniwala sa nakuhang back-to-back gold, masaya si Kiefer sa iniukit nitong kasaysayan sa mundo ng Olympics at nagpasalamat sa lahat ng naniwala at sumuporta sa kanya. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Maine Mendoza at Arjo Atayde, ipinagdiwang ang kanilang first wedding anniversary. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, ihatid ng ating showbiz angel. Bumuhos ang pagbati para sa mag-asawang Maine Mendoza at Arjo Atayde. Isang taon na kasi ang nakalipas mula nang magpalitan sila ng matamis na idea sa Baguio. Ang celebrity couple ay ang celebration ng kanilang special day sa pamamagitan ng Instagram post kalakip ang throwback photos and video noong nag-isang dibdib. Higit 4 na taon naging magkasintahan sina Arjo at Maine bago ikinasal noong July 28, 2023 sa Alphaland Baguio Mountain Lodges Chapel. Magunita na maliban sa petsa ng kanilang wedding, special date talaga ang July 28 sa mag-asawa dahil ito rin ang date nang sila ay ma-engage. Kaya hindi nag-viral post ni May na Arjo Cutie higit isang dekada nang nakalipas. At July 2018 noon namang 2018 when they first met nang dumalo sa isang story conference para sa isang pelikula. Una dito, ilang pre-wedding photos din ang ipinasilip ng TV host sa kanyang followers, pati na rin ang isinagawang bachelorette party para sa kanya last year. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.